Sound check. Ako nga oras, 2 minutes before mag-alauna. Ang sa ato nga wall clock, it's 1:02. Alauna, 2 sang hapon. So, dali, tigog kita liwat. Let's regather ourselves. Soldiers, carry on. Damo pa po sang nabilin nga slides, no? Pero kung hindi nato nini siya maubos, namigid kung may ka mo sa inyo man nga USB para ma-transfer na po ang file, soft copy sa inyo so that in your personal study with the Lord, ma-utilize nyo, may ka mo sang sundan, ma-follow through. Tapos, ara sa internet, ang ginahimo naton, gina-video naton siya. And then later on, pag namin ang aton nga signal, reliable na ang signal, aton ni siya gina-upload. Pangitaon niyo lang po sa YouTube channel ko, Clark Zuico. Tapos tanan naman nga mga lesson sa Mindanao, sa Davao City, sa Bukidnon. Idugang ko na ang sa Hinigaran. Butangan ko lang Hinigaran Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Pwede nyo makita na siya sa YouTube. Pangitaon niyo lang, again, ang akong pangalan, Clark Zuico. So, amuning namin kay ma-utilize natin ang technology na ma-maximize. Although, ang magtutudlo absent, pero kung may aras ang ginbilin nga mga audio lessons, mga video lessons, pwede gid na siya ma-upload subong sa YouTube kag pwede gid bisitahan mo sa kung sino may aras ang interest na mag-follow through sa lessons. I have also teachers. Isa, dua, tatlo, apat na sa ila patay na. Pero ara ang mga video lessons. Mga lessons sometime in 2014, 2016, 2015. Eh, nagtaliwan sila 2023. Halos sa ila 2023. So, pero ang kanami kay may aras ang technology nga pwede gid nila i-upload ang ilang mga video before para nga mabalikan sang ilang nga estudyante sa Pilipinas. Kaya nga ako nga mga teachers sa ginapamatian ara sa US. So sila ang gingamit sang Ginoo sa ilang mga pag-research. Na-open man ang aton nga salabutan, kagamuni siya naghatag sa aton sang interest to move further sa Christian way of living. Especially sa mga gray areas, hindi natin maintindihan nga sila ang gigamit sa Ginoo para nga maintindihan pa ang pulong sang Ginoo, ang pulong sang Dios. So, kaina, ginbiyahan nato ng Isaiah chapter 14 verse 15, padayon nato ng ato na lesson. Kaginang Sheol, that's actually a Hebrew text, no? Sheol, Hades sa Greek, hell sa English. So, i-rewind lang natin kadali just in case wala na miss nato ni siya. Bakit dahil lang gid, nagpilit. Amo gini siya ang challenge. Every time I teach angelic conflict. Kabalo-bala ka mo nga may araw ko sang time nga nakatudlo ko, nagkalit kusog ang hangin, tapos ang trapal nautod. Sa tanan nga mga ara diri kay ara kami sa gawa. Sa tanan nga during sa gathering, ang gintabunan sang trapal ako. Pero kabalutan ang Ginoo naton, nagapahimutang sang tanan, makasamok na sila. Pero somehow, ang Ginoo naton mag-ano lang sila na mag-arrange. Kadali lang gid. Give me a few minutes. Alright. Thank you, Lord. Proceed kita. So, Sheol is Hebrew. Hades is Greek. Hell is English. But the same place na siya tanan. So, that's actually the world of the dead. Amo na siya ang definition. Underworld, place to which people descend after death. So, sa kaina, sa aton nga lesson before kita nag-lunch, sa aton nga break, may arat pag-identify nga anong ka-compartments of the belly of the earth. Ang una is ang paradise. Amo ni sa tong time nga ginistorya ni Jesus Christ nga atong si Lazarus pagkatapos nga napatay, gin-carry siya sang angels sa kay Abraham's bosom, kagamo na ang paradise. And then ang utlanan amo ang great chasm.
Luke chapter 16 verse 26, amo ni siya nag-separate sa place ni Abraham kag sa tong ni Lazarus kag atong rich man, amo ng great chasm. And then the place of torment, amo to kung diin ginbutang ang dato nga tawo. Amay nga Abraham, kung pwede pa lang, ituslo ni Lazarus ang iyang mga tudlo sa tubig, kag ipatak ang iyang mga tudlo sa aton nga mga dila, kay pwede kaunog kainit sang akon kahimtang subo. Sila ni Abraham, hindi man pwede, kay may ara sang bungaw. Kaso, hindi makatabo, kay may chasm, vice versa. So, gitagaan naton sang categorical nga study ang ginhatag ni Jesus Christ nga story nga may ara sang paradise, may ara sang bungaw, that's the great chasm, may ara sang place of torment. And then number 4, may ara sang abyss. Now, isa sa mga technique nga ako nakuha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo is ining first word mention. Pag siling ang first word mention, kung gin-mention na siya dito sa una nga talata sa Genesis, halimbawa, gin-mention siya una, Genesis chapter 1, verse 2. Sa English language, sabi, ginbutang dito, deep. Deep. So pag-type na ako sa word nga deep, tapos may ginapamatian ko nga akong teacher sa US, sila niya, you have to realize na kung gin-mention na siya sa first ever chapter, sa first ever verse, yung first time mo siya nakita, you have to investigate that word. Ang tawag sina, first word mentioned. So kung tanaw mo galing word nga deep, tapos tanaw mo siya sa Hebrew, ang iya gid nga meaning is actually, the word is tehom in Hebrew. Nabusulat ko ba dara? Wala. Okay, tehom. And it's actually abyss. That's why may arang sang reason nga aging butang tong deep. Kakinahanglan i-investigate. Kag-mention siya dito sa Genesis chapter 1, verse 2. Nga kinahanglan subayon sang nag-investigate nga aging sulat ni Moses ang word nga deep. Tehom in the Hebrew, abyss in the Greek. Ano ang natabo? That's why, again, abyss or bottomless pit, ginpakita sa Revelation chapter 20 verse 1, pero reality, ginuna siya mention sa Genesis chapter 1 verse 2. Tanawon nato na siya later, pagpadlagan nato sa aton nga slides. And then, gintanaw nato ang Tartarus. Tartarus, amo ni siya ang mga lugar sa mga half angel, half men, nga amo ang ginbutang dira. By the way, ginindian sa Ginoo, bawal sa balaod sa Ginoo, sa Mosaic Law, nga makighilawas ang tao sa hayop. Because possible nga mag-produce siya sang living creature nga lain na nga klase. Ambot kung mayara ka mo sang nakita nga mga videos sina. Ako mayara ko sang nasapuan nga videos nga ang tao nakig-sex sa ido. Nagwa siya nga half iya ulo tao. Ang iya, I don't know kung AI ba to siya, pero somehow possible. So one of the things na bawalan sa Ginoo, no, ang mga angels, of course, ang tao nga mag-engage sa sexual activity sa mga animals. That's why, para sa Ginoo, abomination ang bestiality. Tawag sina bestiality. And then, Tartarus, Zophus, amo ni siya ang mga fallen angels nga nag-asawa sa mga matahong nga babae kag nag-result sa Nephilim. Half angel, half man. And then, ang Euphrates, gintanaw nato na siya, or mention nato na siya kaina, pero tanawon pag nato na sa sang mainid later on. Kay kabalubala ka mo sa 4 ka river, dito sa Genesis, alright? Ang wala naga-flow, Euphrates. You know why? Because kung may ara sang river kag wala naga-flow, pamangkot, dalong nabaw. Dalong. Pirti ka dalong nga lugar. Alright? That's why wala siya ga-flow. And one of the reason, because sa bottom sa earth, may aragin kulong ang Ginoo nga mga angels. 4 ka mga mangtas nga angels nga subong sa Euphrates. So we need to consider this sa aton nga pagdoon. Again, we are like investigators. Ginatanaw natin ang pulong sa Ginoo. Next slide. So in Revelation chapter 20 verse 1, then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit, which is abyss. Okay? And a great chain. Saan ni siya matabo? Balik ko natin. Namigid kung mayroon ko sang whiteboard para na makita niyo. Kasi some of us are visionary. Medyo ma-adapt natin dahil kung makasulat. But anyhow, you just imagine.
Kahapon gin-explain ko na pag-start sa human history, mayroon sang age of the Gentiles. Nag-start ang age of the Jews, ang gitawag na si Abraham. Pakadto sa land of promise. Extra biblical story. So yan ako ni sa inyo, araan sa ilang historical books. Si Abraham gali, he is a believer of the Lord. Because in Psalms chapter 19, verse 1 and following verses, the heavens declares the glory of the Lord. So si Abraham, kada magwas ng gabi, araw mag-isang Ginoo ba? Mag-isang Ginoo ba? Mo ng ilang story, extra biblical. So here comes sa iyang pamilya, ang iyang tatay actually, ang ilang negosyo is, ang papa niya naghihimo sa mga statwa. Kag ini nga mga statwa, ginanegosyo sang iyang tatay. Kag ginahambalan niya ang iyang papa, kung sa ato nga conversation ba, tay, nga busy kag gahimo sina, kag ginahuludan mo. So ginabalik-balik ni Abraham sa iyang papa. Tapos somehow siguro ang conviction sa iyang papa, basta sige lang pala, gusto ko ni. One day, ang iyang tatay naglakat. Paglakat sa iyang tatay, ang ginhimo ni Abraham, nagkuha siya maso. Ginmaso niya itong mga galagmay nga mga statwa. Aran sa ilang history, pero extra biblical. Pero you can check it out. Para nga ma-anyuman ko. At par ba, ma-check nyo man akong ginaistorya. Mas namigid kung kamo makatanaw sa Google. Yes, para ma-validate ang akong ginaistorya sa inyo. So what happened was, ginpambuka niya itong mga ulo sa mga gagmay nga mga statwa. Pagkatapos nga nabuka niya na itong gagmay nga statwa, ang maso, ginbutang niya sa pinakadako nga statwa. Pag-abot karon sa iyang papa, natingala ang iyang tatay nga nagkalabuka na ang mga ulo sa mga gagmay nga statwa, kagintawag si Abraham. Ano ang tabo? Siling ni Abraham sa iyang tatay, sang wala ka nag-inaway sila? Kag siyempre kadako siya nagdaw. Kagambal sa iyang tatay, hindi ko magpati. Kaya nga, wala man na sila kaginhawa. Sa kabalo ko man ang hambal ni Abraham sa tingali na simba mo. And that's the turning point. Gintawag si Abraham from the land of Ur to go to the land of Canaan. That's why convicted gid si Abraham sang Dios sa ginasimba naton. The God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Pasalamatan ginato na siya. Buhi ang Dios sa ginaalagaran naton. Gindeclare niya ang mga butang sadto, nga ang mga butang ang umaabot, maga-transpire. So from Abraham to the time of Jesus Christ, that's the age of the Jews. Because in Daniel chapter 9, verse 24 to 27, may aras ang prophecy na i-fulfill ninyo 490 years. But pag-abot sa 483 years, inyo nga ilansan ang Messiah. That's why i-confront ko sa ining mga Hudyo nga hindi magpati sa kay Jesus Christ nga amo na to ang Messiah. Ang i-confront ko sa ilang history. Nga hindi ka mo magpati. Kaya kung tanawon natin ang lapat sa story, sometime in 483, meaning sometime after nga ginhatag ni King Cyrus ang edict, nakita ni some archaeologists, nakita nila ang stone. Kag pagkakita nila sa stone, from the time na ginhatag ni King Cyrus ang edict to the time na crucify si Jesus Christ, 483 years. Kag pagkatapos sa 483 years, ang siling dito sa prophecy, maguba ang temple. Gin-crucify si Jesus Christ 30 AD. Saan naguba ang temple? 70 AD. Aran sa history. Walang ibutang sa scriptures, but you have to realize kung tunan natin ang human history because the Bible is, hindi siya religious manuscript. Maning problema sang wala nakabalo sa pulong sa Ginoo. Ang Bible can provide to give a confirmation regarding sa human history because ang reality is His story. That's the story of Jesus. Kaya siya actually ang sentro lapat sa biblical narrative, human history. Kung mayroon man sang aktor, prime actor, wala sang iban kundi si Jesus Christ. And that's our Lord and Savior. Amen. So what happened? Paglantan sa human history, paglansang nila kay Jesus Christ sa aton sa Gregorian calendar, 30 AD.
Pero sa ila, sa Jewish calendar, kaya wala din sila sang 31. Wala man sila sang 29. Ang ila lang is 30 days every month. So kung i-calculate mo from the time na gihatag ang edict, 30 days every month times 12 times number of years, in-crucify nila si Jesus Christ sa ilang calendar, 33 AD. Tingnan sa aton 30 AD, kaya gusto ni Satan na ma-confuse. Because he is the God of confusion. Pero kung tunan natin, makasiling ka git, magiging Bible ba? Bingo. Bingo it always. So pag-crucify nila kay Jesus Christ, either 30 AD, Gregorian calendar, 33 AD, Jewish calendar, we will always realize na paglagan sa mga kapanahunan, siling ni Jesus Christ, bantayin ninyo, wala sang binisa ka bato nga magtindog sa sinang templo. Kabalo-bala ka mo sa kinasugid na ni Jesus Christ, galakat sila. We had a chance to go sa Mount of Olives sa Israel. Ang inang Mount of Olives, mas taas na siya sa Jerusalem. Kaya kung magsagat ka dito sa Mount of Olives, ara sa dalawang tanaw mo ang temple. Sa gintudlo ni Jesus Christ, tiling niya, tandaan niyo, wala sang bisan isa ka bato nga magpabilin sa sinang structure. Pamangkot, natabo wala? Natabo. Pagsulod, world history. I-challenge ko mo kung may ara ka mo data. Sino may ara data? You just type it, what happened in 70 AD? Ipakita niya sa aton sa history. Nga muna siya ang time maging sulod ni Titus, kag ni Rufus, General Titus, kag ni Rufus, sang Roman government. Ang lugar sang Jerusalem. But before nila ginsulod ang inang lugar, gitagaan timeline ng mga Hudyo. Tagaan namon ka mo sang few days. Leave the city. Otherwise, kung hindi ka mo maghalin sa sinang lugar, pamatyo namon ka mo tangan. Grasya to ginhatag sa Ginoo sa mga sa ila, gingamit ang baba ni Titus. Alauna, alas 2, alas 3, wala sila nagtuman. So nga tabo, pagsaka karon ni Titus kag ni Rufus with all the legions, banggitan ng mga sundalo. Trained din sila for warfare. Bisan anong imong ginakahadlukan ang Roman, Roman legion. Kaya wala na sila nag-combat nga isa-duha. Nag-combat sila by group. Kagang ilang nga battlefront, hindi pwede nga ara ka sa front nga wala ka mo naka-align. Kita nyo ang ang movie nga Eagle. Nga hindi sila pwede mag-atraka sa ilang kontra. Nga wala tong ara sa tubangan nga amo ang shield. May shield. The wall na siya nga 45. Nga bisan kabayo ang mag-dasbag sila. Hindi na dali-dali mag-break away. So mga sundalo, may arasang shield, may arasang nagatuklod. Kaya may aras itong, di ba may aras ang, gamay? Curve? Nga kung makapalapit, gamay nga slice, gamay nga tapsing, pilas kagid. So pagsunod ka rin Titus kag ni Rufus sa Jerusalem, tanan nga makita nila nga mga Hudyo, putlan ulo, gipang-rape, tanan ko, anong na-witness natin sa October 7, that's the reality. Nga amo sa to, nga slaughter, is because Satan hate niya ang tribe ni Israel. You know why? Because of the tribe of Judah. Kaya nga, dra nagwa si Jesus Christ. That's why even today, istoryahan natin sa to, United Nations hates Israel. Amongst the resolution na ginahatag na against sa nasod, pinakadamo ang Israel. You know why? Because it is inspired by Satan. Because of the promise na ginhatag kay Abraham, ginhatag kay David, ginhatag sa land, ginhatag ng new covenant, kagitunan natin kahapon, the God whom we serve is a God of truthfulness. Kag tungod truthful ang atong Ginoo nga naghatag sang promise, ginaakusar ni Satan. Tugit. Hindi gid kagubago. So muna nga ginahimo niya tanan, gina-inspire niya ang mga nasod para batukan ang nasod sang Israel. Gamit today sa aton generation ang United Nations. Sad to say, majority sa mga Christians wala nakaintindi sini. Again, let me reiterate, United Nations is a reincarnation of Tower of Babel. So what happened? Pagsunod karon ni Titus kag ni Rufus, tanan. Ang hindi lang nila ma-identify subong kung diin ang Ark of the Covenant. Interestingly, sa Revelation, manaog na siya from the heavenlies. Ang Ark of Covenant. Ara subong na siya sa abot sa Ginoo.
Pero ito, ato tanan, atong menorah, itong basto ni Aaron, okay? Kabalo ko din sa mo, ano na sa Rome. Kaya sila man ang nagsulod dito. Pagparada nila, po itong mga slaves, big nila, may arasang depiction sa ilang Coliseum, kita dito ang mga insignia, nga amo ni nga tabo dito sometime in 70 AD. Another thing, sila ni Jesus Christ, wala sang isa ka bato nga mabilindra, pamangkot, nga Sige daw, kung masabat nyo. Sige daw, please. Nga Na kay Abinila, may Bulawan, ba't ko nga ligi yan? I believe may aragi Bulawan. Yeah. Kursuda kanya may Bulawan. Yes. Dito ang deposit ni King Solomon. Kag may aras ang bilin. Kag during that time, precious sa commodities ang Bulawan. Asa man karon precious magyapon ang Bulawan. So pagkatapos nga nabungkag ang temple, hasta subong ang mga Hudyo nagapaningkamot nga itukod ang third temple. Mahimo lang na siya kung ara na ang Antichrist. So what happened? Pagkatapos nga nagbulag-bulag na sila, nagkatibulaag na sila, wala nila naintindihan na magwa si Pablo sa eksena. Pagwa ni Pablo subong, ang siling niya sa Ephesians. You go to Ephesians. Kay tanaw naton ang age of Christianity. Amani wala natin kinatunghan. This is history. Ephesians chapter 3, verse 1. Sundan nyo lang ko. Please highlight your Bible. Okay? For this reason, sila ni Pablo, I, Paul, a prisoner of Jesus Christ, on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of, anong ara sa inyong word? Stewardship or dispensations? Alright, that's the right term. Dispensations. Kung may ara man kita dapat sangtunan, it should be sa process ng dispensations. Ang approach sa pagtuon sa pulong sa Ginoo should be again in a dispensational perspective. Age of the Gentiles, age of the Jews, age of Christianity, rapture of the church, 7 years tribulation sa duta, 7 years Bema Seat, judgment. Amo tong gitang-aw naton kay ina sa judgment. After 7 years, manaog ta together with Jesus Christ. We will judge the angels. Jesus Christ will judge the Gentiles. Jesus Christ will judge the Hudyo. And then i-establish si Jesus Christ ang 1,000 years millennial reign. And then pagkatapos ng 1,000 years millennial reign, by the way, ang 1,000 years millennial reign, wala si Satan. Amunin. Yeah. Ibutang si Satan sa abyss for another 1,000 years. Kay para tani ito, ma-reconcile sa iyang thought. Maligid ko ba? Maligid ko ba? Ngara ko diri ba? Ang mo nag-reason sa kulungan. Pero ambot kung may ara ka mo sang kakilala, nakulong na for 2 years. Pagwa niya sa kulungan, wala pa gani 5 kadlaw, ato na naman siya. It's the same thing kay Satan. 1,000 years, gibutang siya sa abyss para na ma-reconcile niya nga mali siya. Pero kabalo ka mo, pagwa, after 1,000 years, ginhatag na kay John, siling ni Isaiah, I am God, there is no other. I am God, there is none like me. Declaring the end from the beginning, because our God whom we serve is a God who is omniscient. So ginpakita kay John, nga pagwa karon ni Satan dito after 1,000 years, siya ang mahimo nga leader to form another Gog and Magog, the final battle. Yeah. Armageddon. Wala nato ni siya ginhatagan sang husay kay siyempre subong gusto ni Satan nga entertainment ang church. Kanta lang ka mo, sige, kanta ka mo. Tumbo ka mo, namin na siya. Hibi-hibi ka mo, namin na siya. Pero hindi nato naintindihan nga ang emotionalism is a disguise of Satan. Para nga ibutang it is as if real worship. Amo na ginabalik-balik naman sa inyo. The highest form of worship is when you learn. Kasi kung makaintindi ka mo, bisan diin ka mo dalon sang Ginoo, bisan diin ko butang sang Ginoo, I always have the capacity to use my brains. Istorya siya, matihan ko lang siya. Okay? Pero kung may punto siya nga hindi amo, false doctrine, balikan mo siya. Nga ginambal mo na. Nakita mo bang pulong sang Ginoo? Gintunan mo ba? Ano ang historical context sina? Kapara kay sino naging sulat.
So balik, Ephesians chapter 3, araw ko sa verse 2. Dispensations dapat ang hambal ni Pablo. Assuming that you have heard of the dispensations of God's grace that was given to me for you. Gentiles or Jewish? Gentiles, because in verse 1 sila niya to the Gentiles. Before ko mag-proceed sa verse 3, taas ka mo sinong Hudyo. Alauna. Alas 2. So wala Hudyo. Ay, salamat, wala Hudyo. Kaya kung may Hudyo, una siya nga magwa. Tuhod gina pa. Hindi ni sila gusto magbasa sa mga sinulat na sangsining ni Pablo. Hindi sila gusto magtandog sa mga sulat sa mga prophets. Ang gusto lang nila, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang muna na. Kaya iban to, huwad na kuno para sa ila. Pero kung istoryahan ng human history, masiling siya O. Kaya may mga promises sa Genesis na ginhatag kay Isaiah, ginhatag kay Jeremiah, na-confirm sa Matthew, na-confirm sa Luke, na-confirm sa Mark. Okay? Verse 3. How the mystery was made known to me by revelation as I have written briefly. Stop. You go to Galatians chapter 1. Balikan na natin na siya. You go to Galatians chapter 1 verse 12. Sundan nyo ko ha. Follow me silently. Galatians chapter 1 verse 12. Siling ni Paul, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a apocalypsis. And apocalypsis meaning, Jesus Christ mismo ang nagtudlo sa iya. Revelation yung gamit nila sa inyo, right? But the real reality of the word apocalypsis is teaching ministry ni Jesus Christ. And then pasundan nato ng story kay Ngaman. 3 years sila naglantugi ni Jesus Christ sa Arabian Desert. Next verse ang Galatians chapter 1, verse 13. For you have heard of my former life in Judaism. Oh, by the way, isang napatay si Stephen. Ano ang role ni Paul? Siya to nagsiling nga, fuego! Siya to nagambal nga, bato ha! Harap siya dito. How I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. 14. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So passionately zealous was I for the traditions of my fathers. 15. But when He, Jesus Christ, who had set me apart before I was born, and who called me by His grace, was pleased to reveal His Son to me, in order that I might preach Him among the... that's why yung hambal niya dito sa kay Peter. Si Peter, si James, si John, ang ibang ng mga disciple, para to sila sa mga Jewish. Si Paul ang ginsend ni Jesus Christ to go amongst the Gentiles. Pero pamangkot, nga majority sang magtutudlo, wala ginatandog ang writings ni Paul. Sige daw. Nga lang pwede sa Mark, nga lang sa Matthew, nga lang pwede sa Luke, nga lang pwede sa John. And that's the challenge for us. Dapat tanaw nato ng mga pagsulat ni Pablo kay dira gin-reveal sa Ginoo sa iya kay Pablo ang mga mystery, mga tinago nga mga pagtulunan. Nga pati ang mga angels gaka-amaze. Wala man i-reveal sa mga angels. Kag sa panahon nga nagasulat ni si Pablo, ang itsura sa mga angels, ana di ay na. Amazed sila. Ang mugali na siya. Ang issue is, kabalo ka man ang issue, submission. Sir, submission. Hintagaan kita sa freedom. Pero ang ina nga freedom, hindi gusto ang Ginoo nga mahimutar robot. Ginatudloan kita sa idea regarding sa submission nga kung maghambal ang Ginoo nga pray without ceasing. Are we going to submit sa command? Or masiling ta? Sige lang, good Lord. Kabalo naman ko. Somehow, damo guilty siya. But salamat gid kay ma-realize naton nga ang Ginoo nagapanuktok sa aton. Kag gina-encourage kita. Padayon. Verse 16.
16, was pleased to reveal His Son to me, in order that I might preach Him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone. So wala sang may naghatag sa iya pagtulunan nga tawo. Then verse 17, nor did I go up to Jerusalem to those who are apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. Pila siya katuig sa Arabian Desert, ara sa verse 18. Sige daw. Kita nyo? Pila siya ka years? Let's calculate. Nakalculate taliwat. Kung 3 years si Paul kag si Jesus Christ nag-istoryahanay sa Arabian Desert, sino may ara cellphone? Sino may ara calculator? I-compute to natin. 3 years, butang taanay sa atong diri subong sa Hinigaran, almost 6 hours, tama? Kung nag-start ta alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Break. Alauna, alas 2, alas 3. Butang ta mag-end ta alas 4. 6 hours. I-compute na natin. 6 hours times 365 days. Times 3 years. Times 3. That's how many hours? 190 times 3. 36570. Taas ka mo kung sino nakakuha sang 6,570 hours of instruction. Kung i-calculate mo na siya, that's an hour from elementary to college asa nga nagkuha siya sang doktor. Basic pa lang na. That's why, siling ko gani, kung 2 hours na akong kwaon every day, ginakalculate ko ba, almost 10 years ko kwaon before ko masufis na siya. Are you getting the point? Kaya ginahambal natin kahapon, ang pulong sang Ginoo among magpabilin hangtod sa walay katubtuban, pero ang pulong sang Ginoo ang ginanigar sa mga Christian today nga hindi nila pagpamalandungan. Gina-allergic ang tao, ang magtotoo, pag istoryahan na ang pagtulunan. Pag makabating na sang pulong nga, doktrina, hindi na sila makalilisan na ang pulong. But ang reality, 6,000 plus hours nag-learn anay si Pablo kay Jesus Christ. Pamangkot, nahimo ba siya dahil busy? Never. Kasi kung sundan natin ang story ni Pablo, pagwa niya dito sa Arabian Desert, saka siya kadali dito sa Jerusalem, pagsaka niya dito sa Jerusalem, may plot. May plot kapat yun siya. So ginhimo sa mga disciples, 15 days after, siko nila si Paul. Brad, sibat na. Kaya may arasang nagaplat, kapatyon ka. So, pag pasibat nila kay Pablo, uli siya sa Tarsus, nadula siya sa Circula for the next 10 years. Kaya nagwa siya sometime in 47 to 48 AD. Kaya ginpangita siya ni Barnabas. Para buligan si Barnabas sa ilang ministry sa Syria. Kag dito sa Syria, amo tong ginbasa naton kay ina sa Acts chapter 11 verse 26, dito nag-start ang account sang Christianity. Yeah, sa Acts. So dito lang nag-start ang Christians. Kay nagtimpo na sila dito. Hindi teacher si Peter, hindi teacher si James dito. Sino ang teacher? Si Paul. Tindog si Paul, istorya siya sang mystery doctrine, kagupod sang mystery doctrine, ang issue sang angelic conflict. Issue sang atong ginatun-an subong. Kung makuha nyo ang idea, I will tell you. Makahambal gid kamo kay gina-serve nato ng aton master. I serve a living Savior, He is in the world today. Sa diin, here. Bisa ka nang magkahitabo. May araw kita sa passion to move further. Kaya nga man, naintindihan natin ang issue sa angelic conflict. One man, one woman, one planet in the middle of the angelic conflict. Our freedom is the issue. Kanya-kanya ni. Pero you wanted to glorify God. You know why? Nabasa natin ito kahapon. Christ died for nothing. So, ano ba dito? 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Christ paid the price. So, glorify God in your body. Alright? Balik sa Ephesians. Ephesians chapter 3, alam ko sa verse 4. When you read this, so kung mabasa nyo na
Kay 2 years na sila dito nag-istoryahanay sa Ephesus, bago nagsulat si Pablo, ginhambal niya karon, gin-reiterate niya ang idea. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Verse 5, which was not made known to the sons of men. Wala gipadayag dito sa ila. Okay? In other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Holy Spirit. Verse 6, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Jesus Christ through the gospel. Kabalubala ka mo nga nagapagod ang ipon ni Satan. Pagkatapos sa kinsulat ni Pablo, kagimbasa natong subong. Ano ang pribilehiyo naton nga pagpanublion? Sa amon nga prayer meeting kagabi, isa sa mga pagpanublion, mga babaye, in eternity future, wala na sang babae. We will all be changed by the glorified body of Jesus Christ. Reaction. Kasi may reaction. Kung gusto ninyo makuha ang text, kung nga aging siling ko na, isa sa mga privilege na ihatag sa Ginoo sa aton, hindi niya pag-ihatag sa mga Old Testament heroes, is ang i-change na kita sa iyang glorified body. That's Philippians, you go to Philippians, chapter 3, verse 21. Kamu basa, para at least makita niyo. Philippians, chapter 3, verse 21. Kag may ara sa magkadto sa 1 John chapter 3 verse 2. Amo na nagapagod ang ipon ni Satan kung tun-ana sang believer ang ini nga mga tinago nga pagtulunan. Sige daw, Philippians 3:21. Who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Alright, we will be like His glorified body. Pulong sang Ginoo na, that's the mystery. And then you go to 1 John chapter 3 verse 2. Nag-second demotion si John. 1 John chapter 3 verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Okay. But we know that when He appears, we shall be like Him. Alright. We shall see Him as He is. When He appears, we shall be like Him. Kaya hindi ko matingala babae. Pag-aral natin dito, wala na sang babae. Puro na tatanan, lalaki. Kagang atong nga itsura, o himutaran yung nga nawong. Kaya pag-abot dito, hindi na nga nawong. Isla na ni siya sang nawong ni Jesus Christ. Ibalik ko ang pamangkot. Paano i-identify si Jesus Christ na siya ang prototype? Sige daw, palitik daw sa atong ulo. Sa? Yes. Sa buho, sa iya kamot. Nail, sa hand. Sa nail, sa iya, sa iya na hand. Kita na. Kag kung during the time, magtalikod siya, pakita niya sa aton, grabe ang mga lashes, ang iya na naaguman. And that's the difference. Pero wala gindalok sang aton nga amay ang plano. Gani iya paginhatag sa aton. Sa panahon nga nagpati lang kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Hindi ba natin siya mapasalamatan? Salamat oy. Kaya uni ang mystery nga gintago, pero gin-reveal ni Pablo sa aton na kinabuhi. Gabi si Pastor. It's because this is the reality. The reality of Christ dying on the cross. Kag sa mo dapat gigil kita. Gigil kita nga mag-share sa mga tao nga ara dito, especially so sa atong nga mga paryente. Makaluway gid sa ila. Yes po. So, Bible verse that support na si Jesus Christ may ano pa? Gipakita sa Isaiah chapter 53, panagna. Tapos sa panahon nga si Tomas, hindi ko uyat. Hindi, ang point ko is, hindi problem na isip Yeah. may star. Yes. Yes. So, if glorified body, naman siya mo. Ah. Ang point ko is, since glorified body, supposedly Wala na na. Pero sa panahon nga nagpakita siya kay Tomas in his glorified body, ginpatandog di gito kay Tomas. And 2 weeks after,
Remember ha? 2 weeks after. So nagpalit na gito iya nga pilas. So sa panahon na patandog niya kay Tomas, kay di ba ang bali Tomas, hindi ko magpatik, hindi ko makaptan niya kamot. Kag ako na conviction si ni Pastor, sa panahon nga magpanawag na si Jesus Christ, araw pa to. Timailhan nga sa mga next generation sa 1,000 years, ang tudlo dito sa ilang mga sunod yung mga bata, magpalamata to sila. Ihambalon dito, nakita niyo ang nagapungko sa Jerusalem? Nakita niyo ang iyakamot? Kita naman may aras ang chance na makadto sa Jerusalem. In fact, every year makadto sila dito. Kang istorya sa mga katigulangan, inang nagapungko sa trono ni David. Sa history, ginlansang na siya sa cross. Napatay na siya. After 3 years na banhaw. In short, ano makita sa tao kung nagpalit ng iyang, iyang pilas? So it's my firm conviction nga at that time sa pag-reign ni Jesus Christ, harap pa ang lapad sa nail of the cross. So, pero wala kita sa Bible verse. Wala. Yeah. Yes. So, wala kita sa specific Bible verse. Yes, wala. Nga may identify si Jesus Aha. sa nga Yeah. di same text ka rin Jesus mo nga may identify Yes, siya yes. nga siya na si Jesus. Yes, because of that. Oo, mamon. Ano na. Yes. So, ano lang siya, pero ako lang po ito. Yeah, okay. That's a gray area, pero akong gid nga stance na is that kay ginpakita daan kay Tomas. Amo to ang perfect gid nga So dire pastor wala kita dira sa Yeah. Yes. So kapag kay diri pastor ba pagkapadya sa Pierce. agi sa Yes. amo dato The prototype. Yeah. Yeah. So that's the original. Kaya ginpanagna mo, unto us a child is born, unto us a child is given, and his name will be called Wonderful, Counselor, Pagsiling, Almighty Father. That's actually first fruits. That's the reality sa sinaka-word. Pagsiling ang Almighty Father, the first fruits of all. Kung pamagkuton kita sa buong, sino ang first fruits ng resurrection? Jesus Christ. So kung naras ang patawon nga first fruit, tungod kay sa physical paradigm, ang tao by the time nga na si Jesus Christ nagpungko dito sa throne ni David, ang tao makonvince sa iya makita. Pero somehow bisan may makita na siya na ebidensya. Pero kay bugana abi dito. Tungod kay bugana, masiling ka bayabas ito, grabe ang pagkaon, bayabas. Gusto mo watermelon, grabe ang watermelon. Gusto ka apple, damuta mo apple. Hindi na mag-away ang leon kag ang hindi na mangtas ang lion kag ang cobra. So during the time, tungod kay may ara sang peace, hindi na i-reconcile sang tao nga kinahanglan niya gyapon mabuhi sa human spirit. Budlay kayo maluwas dito ang tao. Bugahan na siya, no? Kaya isang tao nagpangita sa isang Ginoo kung ara siya sa kapitos. Amo tong panahon nga magadugo na siya, Lord, buligi ko. Kag bisan ano siya kamangtas nga tawo, kay ang Dios tungod sang iyang gugma, ginpadala niya si Jesus Christ. Simple lang ang sampiton sang tawo. Pag siling niya nga, Lord, buligi ko. Mahimo gid sang tanang pamaagi ang Ginoo para nga tagaan sang answer ang tao nga nagsiling, Lord, buligi ko. Go to Ephesians. Balik. Aran ako sa verse 7. On this gospel, alam ka mo? Ephesians chapter 3 verse 7. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power. That's the word. 8. To me, though I am the very least of the saints, this grace was given to preach to the Gentiles. Again, para ni siya sa aton as Filipinos. Imagine, ginklaro na giti Pablo ang iyang pagsulat para sa mga Gentiles, pero masami, amo ni ang gina-delete sang kadamuan nga magtutudlo ang mga pagsulat ni Pablo. Okay? To preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery, hidden for ages in God, who created all things. Verse 10, so that, kita niya? So that through the church, the manifold wisdom of God
might be made known to whom? Kung English ang aton nga ginatanaw, nami kay meron na sang naka-download sang Greek. The word rulers, again, 5-star generals of Satan. And then the authorities, the next ranking officials of Satan. Miriam. So di niya ipakita, kung naintindihan naton ang mystery doctrine sa aton, amo ni siya actually, ikaw ka ninyong thoughts. Do parehas galing kita sang isa ka, kita nyo ang sa balay, may ara sang sa wall, may ara sang portrait. Amo na actually, ang gusto sang Ginoo nga sa realm sa mga ang mga 5-star generals kag sa mga next ranking officials nga mga fallen angels, kita mahimo nga exhibit. Pamangkod, are we an able witness? Or are we witness nga nagakatulog subog? Hindi kita dapat, hindi nato dapat tulugan. Tungod kay ginhatag na kay Pablo nga kita mismo mahimo nga exhibit sa ila. That's why again, ang word kahapon na gintanaw naton, ang word nga spektaklo, nagatanaw gid sila pastor sang teatro. Amo ni bantayan naton ha. Pagpaulay naton sa aton isig kabalay, bantayan niyo ang inyong freedom because someone is watching other than God and His fallen angels. May ara ka tanaw nga fallen angels. Ano ang ginahimo mo when you are alone? Ano ang ginatanaw mo sa imong cellphone kung ikaw lang? Ikaw lang nakabalog ang Ginoo kag ang gin-dispatch ni Satan. That's why kuha nato ng idea sang word nga teatro. They are observing us. Gusto ba lang kita nga ginakadlawan kita sa mga fallen angels? No. Si Clark. Toilets. Sugid na sila dito. Kadto sila sa ilang mo. Ang kanaming lang, kay kung bad report, kay bad ang akong nga action, bad report sa ilang amo, pag abot dito sa throne room, anong siling ni Jesus? I have paid it all. I have paid it all. Ang problema sa Christian na wala nakaintindi nga dapat wala siya sang guilt trip. Kung nakasala siya sa hunang-huna, pangulong pamuhat, ang siling lang ni John, confess it to the Lord. Father, I have done this. Father, I have done this. Forgiven. Kaya pagsiling niya nga, if you confess, o mulugi, o you agree with the Lord, pinaagi sa pag-enumerate sa mga sala nga nahimo ko. And He is just faithful to forgive us from all our unrighteousness. We need to understand the protocol. Kaya ang gusto gid sang Ginoo, sweet fellowship with Him. Pero ang yawa, kaya hindi gid siya gusto nga ang aton nga fellowship sa Ginoo tibay, masaligan, hingkod, lig-on. Nga ang aton nga baskog, nga ang aton nga reliance lang sa iya. Siling ni Satan, forget God. Siling sang Ginoo, remember me. Cast all your cares. Cast all your cares. Cast all your cares. Satan, ayaw. Hindi. Kaya mo na. Ginugod ka. Remember? Hindi ka taihihip. Mahimog kang susama sa Diyos. See? So, patayin natin atong slides. And he sees the dragon. That's actually, we will judge the angels. Okay? And he sees the dragon, the ancient serpent who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Verse 3. And he threw him into the pit and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer. Patingala ka ba? Wala na sang deception during the time. Pero nga pagwa niya, as many as the sand of the seashore ang magpupod sa iya. Ngaman. Answer? OSN. Old Sin Nature. Kung ang old sin nature ining lawas, kung hindi ni matudloan sa pamaagi ni Jesus Christ, sa una-una ni Ginoong Jesus, sa pulong sang Dios, wala ko sang bulong nga tumaron, nga i-realize ko nga Clark, naga-overstep ka na sa playing court. Hindi na pagbuhata. Wala ko sa maihutik sa akong una-una. Nga kung halimbawa, nagapabugal ko, nagapanghambog ko, nagapanikal ko, wala ko sang bulong nga masiling, hindi gusto sang Ginoong hambog. Hindi gusto sa Ginoong kapamutin.
Muna kinahanglan gid ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ano ang pulong sa rayuma? Anti-pulong sa arthritis. Cortisone, allopurinol, diclofenac sodium. Ngita tayo kaya nagsakit ng tuhod, ngita tayo. Pero kung ang old nature na ang sakit, ang bulong, pulong sa Ginoo. Hindi gusto sang Ginoo, hindi gusto sang Ginoo sining kalibutan nga makaangkon kita sang reality sa pulong sang Dios, kay hindi niya gusto nga mabulungan aton kalag. Amo na nga damo sa mga Christian subong, pabilin ni hapon nga pasaway. Apat kapi, ano gani? Pungko, kamate, pauli, pasaway. Kabay pa pangmayab. Pero actually, okay lang na mangmayab. Ang problema ang pasaway. Kay human as we are, kaysa daog kita sa aton nga lawas. But somehow, salamat nga makunting gihapon naton. Mata. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo. Next. So in Genesis chapter 1 verse 1, pabalikan naton. In the beginning, God created the heavens. Isunod ko na ang angels. Resolve ka mo? Kung hindi ka mo resolve, well, ikaw na bahala mag-resolve sinasa atubangan sa Ginoo. Importante nga i-present ko ang mga verses. Bahala na ang Holy Spirit na mag-convince sa aton. Alright? So in heavens, the angels, and the earth. What happened? The narrative of the kudeta. Oh, may araw ng isang kudeta dito. May araw isang kudeta. Kag-ihangtag ko man ang mga verses para nga maintindihan natin na sa panahon galing nga wala pag-ibutang ang tao sa Eden, may araw na sa natabo nga rebellion. Are we ready? Ang natabo, sometime in probably 650 to 700 BC. Okay? Tanong na lang ang Genesis chapter 1 verse 2. Now remember, God is a perfect God. Perfect na siya kung mag-create. Ang aton nga Bible, ginbutang dra was, di ba? Kung balikan natin, Genesis chapter 1 verse 2. And the earth was. Arat na sa inyo? And you have to realize, pag-create sang Ginoo sang earth, perfect dito siya. Pero kung yung ibutang abiwas, it is as if nag-start na chaos ang kalibutan. No. Ang correct na Hebrew word dito is became. So the earth became without form and void. Balikan talang na ang sunod na statement. Tanawang taan ay alright, okay. Alright. Nga nahimo nga, nabungkag ang earth. So, sometime in 650 or 700 BC, kung ano niya ang 600 or 700 BC, ginkuha si Jeremiah. Tanaw natin ang verse ha, tanaw natin. Ginkuha si Jeremiah, kagindala siya sa Holy Spirit in eternity past. Pagbutang niya dito, pagbutang sa Holy Spirit sa iyo sa eternity past, ginsulat ni Jeremiah ang iya nakita. Are you ready? Okay lang, kamu basa? Sige, kamu daw basa. Makita nyo lang sa likod. Jeremiah chapter 4 verse 23. Ready? Start. I look. 24. Okay, this is another reiteration of Genesis chapter 1 verse 2. Nakita niyo verse 23? I looked on the earth and behold, it was. But it should be, it became without form and void, and to the heavens they had no light. Ano natabo? Brown out. Give off ang plangka. Kaya verse 24, I looked on the mountains and behold, they were quaking, and all the hills moved to and fro. Next verse. Are you ready? Ready? Go. There was no man. Kadali lang. Meaning to say, pag sila ni Jeremiah, there was no man, I believe wala sang existence ang tao sa panahon din pakita sa iya sang Ginoo sang panahon nga may aras sang kudeta. Verse 26. Ready?
Start. And all its cities were laid in ruins before the Lord, before His fierce anger. That's why there are cities of angels. Recently, ang kung nabatian nyo sa Ukraine, may na-found out sila sang city nga uninhabited. Kanami-nami sa mga structures, pero wala sila sa may makita even a single human bone. Paano mo i-resolve? Ay, because of the rebellion that happened in eternity past. Psalms, verse 27. For thus says the Lord, the whole land was, ano ba? Okay. Shall be a desolation, yet I will not make a full end. For this the earth shall mourn, and the heavens above be dark. For I have spoken, I have purposed, I have not relented, nor will I turn back. Because He is the God of justice. Pagkatapos ng ginhatag, ang siling ba iserve ang purpose ang iyang justice, hindi niya pwede nga i-recall. Otherwise, ma-question kita ang iyang integrity. Kasi pwede gali, mawiwag balik. Alright? Let's go to Psalms. So another scenario magigamit si David. Kaginsulat pa ni David sa Psalms chapter 18 verse 6. Sila ni David, in my distress, I called upon the Lord. To my God, I cried for help. From His temple, He heard my voice, and my cry to Him reached His ears. Verse 7, then the earth reeled and rocked. The foundation also of the mountains trembled and quaked because He was angry. Smoke went up from His nostrils and devouring fire from His mouth. Glowing coals flamed forth from Him. He bowed the heavens and came down. Thick darkness was under His feet. He rode on a cherub and flew. He came swiftly on the wings of the wind. He made darkness His covering, His canopy around Him, thick clouds, dark with water. Verse 12, out of brightness before Him, hailstones and coals of fire. Just take it note, ang hailstones and coals of fire. Kita naman natin na siya later sa Job. Broke through His clouds. The Lord also thundered in the heavens, and Most High uttered His voice. Hailstones and coals of fire. Amo na ang ginhimo sa Ginoo. Pagkatapos nga nag-transpire nito ang kudeta. So what happened? In Job chapter 38 verse 22, ginpamangkot ni Jesus Christ si Job. Ano pamangkot ni Jesus Christ? Verse 22, have you entered the storehouses of the snow? Or have you seen the storehouses of the hay? Which I have reserved for the time of trouble, for the day of battle and war? Verse 29 in chapter 38, from whose womb did the eyes come forth? And who has given birth to the frost of heaven? The waters become hard like stone, and the face of the deep is frozen. Balikan natin ang Genesis. Kaya dito gin-mention. Pagsiling, darkness was on the face of the deep. And deep here is again the home in the Hebrew. This is abyss in the Greek. You know why? Because in Revelation chapter 9, you go to Revelation chapter 9, may aragal isa sa pangkulong ng mga demons. Nga create niya ng deep. Sige, go to Revelation chapter 9. Starts sa verse 1. So deep there, tihong in the Hebrew. Pastor, ara ka sa imo nga na-download nga Hebrew? Ang himuon mo lang, Genesis chapter 1 verse 2, pangitahon mo ang word nga deep. Tapos, pitikon mo ang number, i-click mo ang number, ipakita niya sa imo ang definition. That's why i-encourage ko mo, download natin ang Hebrew kag Greek Bible before we will go later today. Para nga maintindihan niyo kung ano ang meaning sang Hebrew na ginatanaw natin sa English.
So, inang word nga deep is actually tihom from Hebrew, abyss in the Greek, bottomless pit sa English. So, basahon natin ang Revelation chapter 9. First word principle. Makita nyo lang sa likod? Okay? Revelation chapter 9, verses 1 to 11. Sige, basahan natin. Ready? Start. The fifth angel sound His trumpet, the and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. star of even the king with the shock of the beast. Kadali lang, I believe this is Satan. Hinatag sa iya karon ang susi. Paghatag karon sa iya sang susi sang abyss, he opened the abyss. Smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. So kung ako na hindi siya na-re-enact, kung ako si Satan, kagamo na siya ang gate, in-open ko, pag-open, ang hambalan ko sa mga demons nga nakulong dito, nagdauta! Nagdauta! So, kuha sila karon. Verse 3. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth. So, araya mo ng sovereignty sa Ginoo. Okay? Or any plant or tree. But only those people who did not have the seal of God on their foreheads. Next verse. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. And the agony they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes. During those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. The locust looks like horses prepared for battle. On their heads they were something like crowns of gold, and their faces resembled human faces. Their hair was like a woman's hair. Ang mga lalaki nga nagapahaba sang buhok, ang ining taas ang buhok, timailhan galing isang rebelde. So, pagod-pagod sa atin po. Anyhow, pahagpas lang man siya. Pero sa mga makita mga ini ng mga demons, mga tagka sila buhok. Sa mga rebelde. So the hair was like women's hair, and their teeth were like lion's teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the thundering of many horses and chariots rushing into battle. They had tails with stingers like scorpions, and in their tails they had power to torment people for 5 months. Kabalo ka mo sino ilang leader? Aral sa verse 11. They had as king over them the angel of the abyss, whose name is what? In Hebrew is Abaddon, and in Greek is Apollyon, and that is the destroyer. So what about Satan? He was actually sentenced to be thrown down to the lake of fire. Pakantugin siya dito. Pakantugin siya dito. Balik ko natin ang verse. Matthew chapter 25 verse 41. Then he will say to his left, to those on his left, depart from me. Pagpanawag kami ni Jesus Christ, amo ni siya. Pagpanawag ni Jesus Christ, atong mga Gentile nation nga nagbulig sa nasod sang Israel, amo to siyang ibutang sa right. Atong mga wala nagbulig sa nasod ng Israel, ibutang niya sa left. Those who will bless Israel will be blessed. Sa atong panahon, sa 7 years tribulation. So pagpahig niya karon, atong tanan nga mga ara sa iya wala, atong nagkontra sa nasod sang Israel, their place is the eternal fire prepared for the devil and his angels. That's why, sa panahon na gibutang na dito ang lake of fire, next slide. Anong siling niya? That's why he made an appeal, accusing God about his integrity. Anong integrity sang Ginoo? You go to Jeremiah chapter 9 verse 24. Kuang tanang nga principle. Jeremiah chapter 9 verse 24. Wala ko dala namutang sa aton nga slides. Pero namin ni siya nga studyhan kadali. Kagkuhaan natin sa sang doktrina. Jeremiah chapter 9 verse 24. Anong sila ni Jeremiah? Let
who boast Boast in this. about this, that he understands and knows me. Okay? I am the Lord who exercises kindness Okay? peace and righteousness on earth, for in this I delight, declares. Alright. Siling ni Jeremiah. Steadfastness, that's actually the mind of Christ. Of sunod, justice, and of righteousness. So kinahanglan naton kuhaan sang doktrina nga ang Ginoo nga ginasimba naton, kinahanglan ipabugal naton sa atong kaugalingon, nga naintindihan naton iya character, nga may ara sa sang integrity. Kay hawidan naton ni siya nabatasan, kay amo ni gina-accuse ni Satan. Base abi kung hindi nato ni siya matun-an, pila ka adlaw kung makasapwan, siling ba maka-encounter kita sang kapait, kabudlay nga pagsinalayo, base malimtan nato ng integrity sang Ginoo. Masiling kita, nga naman ni Lord? Maparehas ta kay Satan. Kaya i-accuse nato ng aton nga manugtuga sa aton, kag nagapahimuno sa aton nga kinabuhi. That's why kung waon nato ning idea, wala dira. Kung waon nato ng idea sa Jeremiah chapter 9 verse 24, you go to 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter let me check. Chapter 1 verse 31. Are you there? 1 Corinthians chapter 1 verse 31. So that as it is written, let the one who boast in the Lord. And then i-connect ang idea sa Jeremiah. Ni Jeremiah chapter 9 verse 24. That we understand Him that He is a God of love, that's the mind of Christ, of justice, and of righteousness. Kagang ina kinaiya, ginatudlo sa aton, sa mga pagsulat ni Pablo, nga imimik nato ng ina nga integrity. Kaya nga kinanglan man siya yung imimik, nga kinanglan siya kopyahon. You go to 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Kabay pa nga matudlo ni siya sa aton mga congregation, church. Anong siling ni Pablo? 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Kita ka na? Ara ka mo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Ang siling ni Pablo, be imitators of me as I am of Christ. Ang ginaalagaran nato na Ginoo may ara sang kahibalo, that's love. May ara sang hustisya, may ara sang righteousness. Ano ang gina-drive out natong subong? Amo ni siya. Madamo sa aton na bilong sa congregation nga may ginistoryahan nga sapon. Ano ang sapon? Kung naintindihan natin ang justice, ang righteousness, and His loving kindness. Halimbawa, nag-istorya kita, kung ari ko diri sa Silinga Church, hambal ni Pastor, alas 9 mag-start ang Sunday School. Sili ni Pablo, you copy Christ as I copy Him. I mean, you copy me as I copy Christ. Ginakuha natin ang character sang integrity. Simple lang alas 9 sang aga mag-attend sang Sunday School. Sunday school pa lang nila, alas 9. Karoon na ako magkanto. Kaya mag-start ng second worship service, alas 10 pa man. Wala naton na carry on ang ginhatag na encouragement ni Pablo. You copy me as I copy Christ. Kung may araw man kita sang ipabugal naton, nga nakilala naton siya. His integrity. Amo na siya nga kung may araw sang panagsabot, let's do this. Anong himo naton? Christian time, kag Christian covenant. Pag sila nga makaabot kami dira sa amon nga oras, ang akong nga teacher when I had this study ako kadali. When I had this passion of learning the word, kaya siya sa military. Okay, kag nagatudlo man siya at the same time. Pag magsiling na siya ng alas 9, dapat araw mo alas 9. Tapos mabiyahe biya kami 2 hours. Basta tapakanay gid sang kung kaysa galit na kami halin sa Jensen. Siling mo kung pwede i-flooring ang pick-up. Lagkas gid. Kaya naintindihan kong integridad sa Ginoo. Kagang masami pag-abot pagkita mo dito, 5 minutes late. Imagine na, 5 minutes late. Ang iyang na klase, magupa. Kaya the entire 1 hour, litanya. Ginatudloan ka mo. You're not actually Filipinos. You are now Christians. And Christians have to understand na mayroon sang behavior, mayroon sang character that we have to consider. And then i-relate sa angelic conflict. Satan is accusing the integrity of God.
How can you be so just? How can you be so righteous? How can you be so full of wisdom? Yung inang wisdom, butang mo lang yung mga tinugas sa lake of fire? Dare you! That's actually the argument of Satan. So hindi natin siya maintindihan, we are actually indirectly becoming a rebel sa pamaagis ng Ginoo. So I hope may encourage sa ato nga mga utod sa iglesia. Kung may araw kita sang i-follow, we follow the character of Christ. Righteousness, justice, and His loving kindness. Tandaan nyo na nga verse. Jeremiah chapter 9, verse 24. So balik. How can God be so loving, righteous, and just if He will send His created beings to the lake of fire? That's why, that's why the sentence of the later part of Genesis chapter 1, verse 2. Balik sa Genesis. Taas na. Kinahanglan doon ang pagtanaw para maintindihan natin ang idea. Genesis chapter 1 verse 2, statement C. Nagwa ng Holy Spirit. Kita niyo na? And the Spirit, the Holy Spirit of God is doing now the restoration. Kaya nabungkag ang earth. Kung diin una naghabitate si Satan, kaupod sa niya mga fallen angels. Kaya nabungkag na, kami ara sang darkness over the deep, gimpangkulong to mga demons, gibasa natin sa Revelation chapter 9 verse 1 to 11. Pag-abot sa paragraph C, sa Genesis chapter 1 verse 2. Para makita nyo. And the Spirit of God moved on the face of the waters. Gindifrost. Ano sunod? That's restoration after the war. And then we go to verse 3. So pag-restore, natapos na nga na-defrost in Genesis chapter 1 verse 3. And God said, namin isa sa Hebrew. Pastor, kung ara ka sa Hebrew, tanawan ng light. Okay? And God said, let there be light. And there was. You go to Exodus chapter 3 verse 14. I-connect natin ni siya. Ang inang light, again, that's the Lord Jesus Christ. You go to Exodus chapter 3 verse 14. Hindi ni siya ang sun. This is the Yehovah. Yehovah, nga ginhambal sa Ginoo sa kay Moses sa burning bush. Yeah. Exodus chapter 3 verse 14. God said to Moses, I am who I am. And that's the essence of Genesis 1:3. And God said, I am who I am. Pero managlain lagi sa English. Kaya para itago. Wala takabalo kung ang nag-transliterate sila, believer. So ngayon, gimbo niya lang, God said, let there be light, and there was light. All the while, sa kinatanaw ko ni siya, ara sa inyo kung patihan niya niya, but you have to realize, na may ginakonect kita ng mga verses, ang ining, let there be light, ang dapat gitsin ng rendition, I am who I am. Ara ka mo sa Exodus 3:14? You go to 1 Corinthians, hindi, sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Anong siling ni Paul? 2 Corinthians chapter 4, verse 6. God said, let light shine out of darkness. May this light shine in our hearts to give us light, the knowledge of the glory of God's face at once. Let light shine. And that's Jesus Christ. Ang nag-angkol nga, I am the light of the world. That's why in eternity future, wala na sang adlaw. Sino magpasiga dito? Si Jesus Christ. Gets? So ang Genesis chapter 1 verse 3, Hebrew context, that's the I am. Yehovah. Pastor, i-connect mo na siya dito sa Exodus chapter 3 verse 14, the very statement sa Hebrew, Yehovah.
That's the light. And that's Jesus Christ. Next. So why did God determine to create? Natanaw na natin siya. Nga galing create ng Ginoo to glorify Him. I-create niya ang angels to glorify Him. I-create niya ang tao to glorify Him. I-create niya ang plant and animal kingdom to glorify Him. Hindi man tama kasiling ano yung ginaisip sa ido, kaya hindi man ta ido. Pero somehow siguro sa iya man ginaisip, meron na siya sa, connected to our Creator. Ang maistorya lang natin kita kag mga angels. Kay may aral sang ginhatag nga lapat sang manuskripto nga kinahanglan naton tun-an. So na-resolve na naton, why did God create? And what is the order of His creation? Ikatatlo, why we are here. And then, ano natin, why God provided the entire books of the Bible of the Scriptures. Pero tanawon-taan na yung number 3. Okay, so, nasabat na natin, why did God create or determine to create? What is the order of His creation? Ikatatlo, why we are here. Ang munang sunod natin nga lesson. No, I still have, okay lang ako? I still have 15 minutes and then we will have a break. Okay? So we are here on earth to resolve the accusations of Satan about God's integrity. So dapat ibutang natin na siya sa aton nga hunahuna. And the courtroom or the battle is arraigned in the issue of freedom. Amo tong pamangkot kay ina dito. Nag-create siya. Kag sa iyang creation, i-resolve natin siya. The same commodity ang ginhatag niya kay Satan, ang commodity ang ginhatag niya sa aton subong. Kag sa panahon naging create niyang tao, insindihon naton balik ang ining statement. I hope nga pagwa naton, ma-memorize na naton ang ining statement. One man or woman in one planet, in the middle of the angelic battle, our volition. Pag sining volition, we all have the capacity to make decisions. Freedom is the issue. That's why, kung naintindihan natin ang angelic conflict, pagkasayon na lang sa mga kabataan. If you have kids today, bantayin natin ha, kung may arak kita sa mga young people today, kag paintindihan nila ng angelic conflict, simple lang ako ginahabuhi sa ila. Kabalo ka mo? Kung nagapasaway ang young people, ang silingin ko lang sa inyo, basta ako wala ko nagkulang pagpaintindi sa inyo ha. Kung ano inyong aurahon, inyo man siya. Araw sa inyo kung diin ka mo mag-play ka nga adlaw. Diin ka mo kay team ni Satan or team ni Jesus. And then, pagbuhi sa ilang, bye! Kag sila nga nakapamatik, kag nag-learn sila ng mga doktrina, sila mismo mauntog. Kag ma-realize niya, tama no? Tama no? Pagkasimple nga iparealize sa mga young people, especially today kay grabe bombarded with ang mga kids naton sang technology. Amo nang kinahanglan i-master niya ni. Kay kung kuha ko sa Ginoo, kuha kami sang Dios, kag hindi na kita magkilit-anay sa langit, magkilit-anay kita. At least man lang may ara kita sang na-learn kahapon, today, nga blig-on nga doktrina that we are really in the angelic conflict. Kag kinahanglan matudluan ang mga bata sini. Nga somehow mahimo sila nga responsible believers. Kaya kayo sabi, kung hindi sila responsible, hindi kita responsable, ang ato na kinabuhi, nagkakadasma ang mga tao nga ara sa gwa. Pagtanaw pa lang sa ato na kabuhi, Clark, way man na integrity. Siling niya to, maabot siya, way man. Eh di ko ba na nga akong integrity? Sinong nadaos-dos? Pati ang Ginoo, damay. Amo na nang balik, disiplina sa aton. Pero kung naintindihan natin ang integridad sa Ginoo, mabutang sa aton nga periphery, one man or woman in one planet in the middle of the angelic battle, our volition is the issue. Genesis chapter 2 verse 9. Gin-create na dayon ang tao. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Verse 15.
Jump po ta sa verse 15 sa Genesis, nanauntang accounts ng tao nga gin-create niya. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Question, sino kayo itong una sa Eden? Sino itong una sa Eden? Si Lucifer. Okay? Ikadwa na lang ni si Adam. Pagbutang niya gawin kay Adam, may aras ang command. Ano ang command? And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden. So pwede mo kaunong tanan. Apple, orange, bayabas, tanan kung asang kahoy ara dito. Pero may aras ang mando. Okay? Anong mando? Verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Interestingly, Pastor, sa imong Hebrew Bible, kadua niya gin-mention ang death. Move. That's why, amo ni ang reality. Kung balik sa akon kamot, si Adan, butang naton, i-assume naton amo ni si Adan. Gin-mention niya dira ang ining surely die. Twice gin-mention ni Jesus Christ ang word nga death. So amo ni si Adan, may ara siya sang lawas, may ara siya sang kalag, may ara siya sang espiritu. Ang siling sang Ginoo sa oras ka magkahon ka sang tree of knowledge, you will die twice. You will die spiritually and then you will die physically. Natabo wala. Nagpalapit ba ang Ginoo? Kung halimbawa, i-reenact naton. Kung ako si Adan, amo ni ang bunga sang kahoy. Ara dira si iba, ginkaon ni iba, ginhatag ni iba sa akon. Pamangkot, nagpatunga ba ang Ginoo para magsiling kay Adan? Ay, dali lang tapaon, takkaron nga. May freedom siya. That's why issue ang freedom. Volition is the issue. Amo nang ang Ginoo, nagahatagid siya sang pagpamalandong halin sa pulong sang Ginoo. Ang problema kay ang tao makabalik siya, makasala siya. Tatlo kabutang dapat naton pamalandungan sa sini nga istorya. Are you wanted to be wise, wiser, or wisest? Sige daw, din ka. Wisest dapat. Kuhaan natin ang doktrina sini nga tatlo options. Wise is when we learn from our mistakes. That's wise. Good. Wiser, when I see you or when you see me that I have wrong and you don't do it, you are wiser. Nag-learn ka sa mali sang iban. Kabalo ko man ang wisest, you learn from Jesus Christ. He's the wisest of all. That's why we need to study. That's why what I had said kaina, the only mind na makautol sa huna-huna ni Satan is the mind of Jesus. And that's how we become wisest. Pero kay si Satan, kabaluman siya nga kung makakaplag na to sa kamatuuran, mahimo kita nga threat, amo na nga dalon niya ang issue sa table sa religion. Kag dito niya itudlo sa religion ang masiling ba nga para nga ma-entertain ang kalag sa mga believer, amo ni dapat himuon. So ang nag-aral sa topmost sa church, nagpagpalitik sila sa ilaulo, ang himuon ta para na makontain nato ni aton nga mga utod diri sa building. Dapat himuon nato ni, himuon na damo sa program may introduce. Na simple lang tani para mag-encourage ang anak sa Ginoo. Tudluan. Learn the word. Study the word. Investigate together. Pastor, may pamangkot ko. Sige, anong pamangkot mo? Paghapoy sa pamangkot, hindi ko na pagsabton sa akong nga opinion. May ara sa mga butang na dinasabat ko sa anaw naton sa pulong sa Ginoo. Ang pag-convince sa tao nga nagapamangkot sa iyang akala. Kasi kung ma-resolve ini siya sa una-una sang believer, bisan anuman nga circumstance nga iya atubangon, not by might, nor by power, but by whom? By the Spirit. Anong gamiton sang Spirit? The Word. It's inspired by God, the Holy Spirit, profitable for doctrine, for reproof, for correction. Pag sila nga reproof, naghahambal ko siya na i-present sa Ginoo sa imo. Text after text after text after text.
Kung 5 ka text ang gin-open naton subong, gin-backupan sang text ang another writings. Trabaho gid sang balaan nga espiritu ang pag-convince sa aton nga hunang-huna. Especially so kaudto subong siesta time nami itulog. Pero salamat gid kay you can contain your focus and somehow mabinag-binag naton sa atong hunang-huna. May sense pang ginabasa naton? I will say, yes, meron gid sang sense. So mabalik dito liwat sa istorya, samtang nagatindog ko diri, samtang nagapungko ka mo dira. Ang mga fallen angels, nagapangarag sila subong. Kaya nga man, hinay-hinay ka mo, ginatamnan sang seat sa pulong sang Ginoo. And it's not about our credit. It's not about Papa's credit. It's about the credit of the Word of God. Freedom is the issue. Freedom is the issue. Wala ta, hilabtanay. Ang siling ko sa ila dito sa Pulumulok, I have this group, ang hambal ko sa ila, even Davao City, siling ko sa ila, after na-unload ko na sa inyo ang teaching class, it's between you and the Lord. Wala ko sa obligasyon na magbantay sa inyo, nagkanto ka naman dito, ano naman ginoo? No, it's not about that. Ikaw, kag ang Ginoo, kay aton nga Ginoo, bisan makapanago ka sa akon, may ara ko good news sa imo. Hindi ka makapanago. Freedom is the issue. So the narrative about being born again in the human spirit. So after being born in the spirit, we become the actors and actresses in the theme of Jesus. In short, kay napatay na si Adan. I-recollect natin ang story. Sang panahon nga, nalaglag na si Eva, nalaglag na si Adan, naghimo sang pamuhat ang ato na Ginoo. Kabalo ka mo anong natabo? Nadamay ang inosente nga hayop. Ginkuaan sang skin kag ginbalot kay Adan kag kay Eva. Grasya sa Ginoo ila to ginbaton. Kay na may aras ang nagpalapit nagpamangkod. Kay may mga pagtudlo ko nung wala gid sa mahimo ang tawo. Kay deprived gid siya. Ang hambal ko sa iya, 1 Timothy. You go to 1 Timothy. May aras ang himuon ang tao para mabago ang iya nga or mabuhi ang iya nga espiritu. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Alam ka mo? Dapat inyo ni nga kaptan. Kaya kung may aras ang responsibility ang tao, amo ni siya. Ang siling ni Pablo, the saying. Pastor, kung ano ka saying mo nga Greek, ang inang saying is logos. Logos is, ano ang doktrina, ano ang pamagi, ano ang pamatasan, ano ang operational tools, ano ang mga technique, ano ang mga kamatuoran. That's the logos. Ang problema lang kasi sa English, ibutan niya diri sayings. But this should be logos, the word. So the word is trustworthy and deserving of full acceptance. Meaning to say, may aras ang responsibilidad ang tao samtang nagapamati siya kung iya ba nga dawaton ang ginapamatian niya or i-reject niya. That's why sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. In short, freedom is the issue. Kag sa kalag sang tao, may ara siya sang mentalidad, may ara siya sang emosyon, may ara siya sang conscious awareness, may ara siya sang konsensya, may ara siya sang pagbuot. Pag sila ni Pablo deserves full acceptance, pastor, is a verb. Kita mo? Verb. And it's active. So, ang tao sa mga nagapamati, matap na niya ang doktrina, kung sino man ang doktrina, tudlo sa iya na deprave ang tao. Kaya nga man, kung deprave ang tao, kag ang Diyos ang magbuot, ikaw luwas, ikaw hindi, ikaw luwas, ikaw hindi, ikaw luwas, ikaw hindi, daw pareha lang na siya nga wala sa hustisya ang Ginoo. Makasiling ang tao, di lang hustisya sa Diyos. Daw pareha sa sila kay Satan. 2:30, eksakto, mag-break kita anay, let's come back, another hour. Okay lang ka mo? Another hour. Kay hatag ko kay Pastor Arman. Kay meron na siya sang encouragement sa aton because may aral sang parts ang aton nga mission tag-iya sang kumpanya
Kag ginpadala, galing wala pa nagabot Pastor Ben, no? Wala pa nagabot? Okay. Ano na? Okay, good. So tagaan nato na siya later on after sa akong 1-hour session. Buligan niya kita, nga may harap kita sa aton nga tent making. So siyang magtudlo and somehow kung interesado kamo na istoryahan na kagaginugin magpakamayo. 10 minutes pa? Okay, 15 minutes? Okay, okay lang mo? Bugata 15 minutes? Alright, so balik kita. Okay, nagsinyas dito ang sa kitchen ngayon another 15 minutes. So, kung may araman sa nagalagaw nga doktrina, nga siling ang tao, wala na sang choice. Bantayan nyo ang ina nga doktrina. Kay hindi gid gusto sang yawa nga i-exercise nato ng aton nga freedom. Ginarindahan niya ang aton nga kalag. Kaya hindi kita makahimo sang choice. O paano mo siya i-resolve karon pag siling ni Jesus Christ, whosoever? Kaging pili niya naman gali, di ba? Conflict. That's why gitudlo ko sa inyo kahapon atong word nga eklegomai. You go please, Pastor. Ephesians chapter 1 verse 4. So encourage so kamo. Kung may ara kamo sang Greek kag Hebrew Bible, dapat abi explain gid siya dito sa time naging sulat siya, hindi dapat English. Ang siling ko sa inyo kahapon atong nag-walk out nga pastor, Cebuano iya ginuyatan. Kaya ang hambal dito sa Cebuano, ginpili niya na daan. Pero kung tanawon mo siya sa Greek text, ang word is eklegomai. Kita mo? Eklegomai. And eklegomai is middle voice. Ang English, wala siya sang middle voice. Ang Greek lang may ara sang middle voice. Active voice, meaning ang subject na nagahimo sang action. Ang passive voice, ang object na nagadawat sang action. Ang middle voice, both involved. Ang nagahimo sang action kay ang nagpatong sang action. In which case, pag sila niya dira, he chose eklegomai. May ara sang dapat naton usisaon. Ang Ginoo nga naghatag sang invitation. Nagsiling pa siya sang come. Come. Tapos masiling siya, pilit na daan. Wala naging sakto na doktrina. Bakit kaya yan? Ano kaya ang Satan. behind? Satan. Na pinapili-pili. Satan. Karon, anong reaction sa tao kung di man kuya pinili, nila ko lang masimba. Amo na siyang danger. Nagahatag sa buod sang tao, sa una-una sang tao, na maaloof siya. Ngayon, imbis pagkitaon niya ang Ginoo, magbutang na sa iyan usyo nga, hindi ko na, ay sila naman ang pinili. Bay sila na. Pero wala siya kabalo nga, iya ginhimo nga action, tantamount to perdition. Nami lang kay nag-abot ang ining magpagtulunan sa aton, sa amon una, of course, kag sa inyo subong, nga kinahanglan gid naton pubaron ang scripture from the time it was written. Tungod kay sa panahon naging sulat ni Pablo ang iyang mga pagsulat, pamangkot, nagamit pa siya English? Why? Gamit siya Cebuano? Ilonggo? Anong gingamit niya? Greek. Greek. Kagamuning atong authority. Greek language. Okay? So after being born in the Spirit, we become actors and actresses in the theme of Jesus. Kaya nga man, in 1 Corinthians chapter 4 verse 9, basa na natin ni kahapon, pero gusto na po niliwaton. For I think that God has exhibited us, apostles, as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle. Please, Pastor, 1 Corinthians 4:9. Namin na kina-download mo, at least ikaw may arasan. Doon na ta din, may arasang Greek Bible. Pangitaan ang word nga spectacle. Meaning, theatron. Theatron. Tama? Theatron. Dila natin ngayon ko ang word nga teatro. That's why, evidently, ginapresent natin sa inyo, hindi lang kay taong nagatanaw sa aton. May nagatanaw nga mga unfallen angels. May nagatanaw nga fallen angels. Nagatanaw man ang Ginoo sa aton nga ara diri sa aton. Ang difference lang kay Ginoo nga nagatanaw sa aton, bala niya na aton was anong himo niya nga anong himuon ta nga desisyon.
That's why kung we are walking in the sphere of the Spirit, kaya nakaintindi ka sa pamahagis ng Ginoo, ahead of time, ginaprovide niya na ang mga logistics. Amuni dapat atong i-reconcile. Klaro? So at least, na kamusang diskusyonan, mapuli kami sa Mindanao, may ginbilin kita ang manuskripto sa inyo, kung kamo na lang, i-encourage sa iba na i-download na siya. And it's free. Libre. Kagkanami pagit sinasa iya, pastor, kay bisan wala ka sa internet, maka-explore ka. The best di kayo. Sa panahon na wala pa ni siya, nag-expect ako sa Amazon, mag-order ko sa tong Greek Bible, it cost me around 2,900 pesos. Ini? Libre. Although, hindi pa kinakompleto ang kay Strong, kami ara pa si Thayer, ara pa si Mounts, yakanto na ko sa internet. Kung gusto na akong tanawin pa ang deeper meaning. Search, research, search, research, research, search. Amo na itong role. Okay? Again, we are dealing 1,000 of years. Ang scriptures from Genesis to Revelation was written around 1,500 years. That's why ang approach is id na pag-search and research so that we can rescue someone. Okay? So for I think that God has exhibited us as apostles as last of all like men sentenced to death because we have become a theatro to the world, to angels and to man. Next verse. 1 Timothy chapter 5 verse 21. In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, they're here. Gusto niyo makita? Galatians. Go to Galatians. Chapter 5. Verse 4. Bala niyo ba lumayara sa mga angels right now? And they are with me. They are with you. Galatians chapter 5 verse 4. The word there is guardians. And guardians is epitropos. Alright? So epitropos, these are groups of angels dispatched by the Lord. Wala talaga ginhatag kay Strong, pastor, pero kung magkato ka kay Thayer, sa iba ng mga scholars, ang definition are the angels. You know why? Because sa sinaka chapter, gindiscuss ni Pablo ang adoption as sons. Pag-adopt sa aton Gentile perspective, kuwaon nato ng idea sa panahon na gin-adopt ni Claudius, gigamit abi na ng word ni Paul. Sang gin-adopt ni Claudius, Emperor Claudius si Nero, gingamit niya ang word nga huiothesia. Kag panahon na gin-adopt na niya, formally na-adopt na si Nero, ang una nga ginhatag kay Nero Singsing. Para kung magkanto siya sa places, public places, ipakita niya lang nga siya ang the right to hear the throne. Pakita niya lang ang Singsing. Sa spiritual paradigm, ang Singsing speaks about the Holy Spirit that's sealed in you, that's sealed in me. That's why salvation can never be lost. Hindi niya makita ang statement ka, once saved, always saved sa Bible. Pero may mga principles ginhatag si Pablo. Ginsilihan ka sa balaan ng Espiritu, ginpuyan ka sa Amahan, ginpuyan ka ni Ginoong Jesus, ginpuyan ka sa balaan ng Espiritu, gintagaan ka sa spiritual life, gintagaan ka sa spiritual gift. May ara ka sa access sa Ginoo, gin-identify ka sa body, gin-identify ka sa Ginoo, gin-regenerate ang human spirit. That's why in Romans 11:29, ang tanan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, hindi niya pagbawion. Kaya kung bawion niya, madula iya justice, masiling si Satan, daog ko, ginbawi mo, ginatag mo, siling mo, matinunanon ka nga Ginoo. Faithful manayan ka, truthful ka, tinga ginbawi mo sa tao, ginhatag mo. Dapat bawion mo man ang justice sa ginhatag mo sa ako, that's why hindi ko dapat magkatagal sa lake of fire. No way, sire. Once saved, always saved, approved sa doktrina sang Kristendom. Ano madula?
rewards. Kumuling kinahanglan pang malandungan sa mga Kristohanon subo para magligmo na ita. Hindi kita magkinagtanan. Pagpatuman nga hingkod ang pulong sa Ginoo. So balik, in the presence of God and of Christ Jesus and the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Next verse. 1 Peter chapter verse 6. Seryoso ang Ginoo nga nagnao. Wala niya gito una-una ang painful death. Gintiis na gito, bisan ginahampak siya. Siling pa sa mga historians, atong lati ko nga ginahampak sa lawas si Jesus Christ, kada maghampak, galupin. Tapos may hook. Pagtanggal ibot. Ang unod, dala unod. Dintap-tapan ang iyang mata. Dahil kung Ginoo ka, ginublaan siya, tagdami. Sino nagsumpa? Ginoo man na yan ka. Bakit si Jesus Christ ikaw? He's like a lamb. Nakatisting na kang witness sa ginihaw nga lamb. Tistingin good ninyo. You try to gather yourselves. Buy a lamb or buy a sheep. Ihawa ninyo sa tubangan sa tanan. Hindi ka gid makapati sa bisan wala gid. Baby lang siya. And that's our Lord and Savior. Din-carry niya ang pain for you and for me. That's why we need to glorify Him. Pero si Satan ga-intrude. Don't do it. Be entertain. Program. Hindi siya gusto nga magtubo ang anak sa Ginoo. Kaya nga naman, hindi siya gusto nga mahimo kita nga threat. We are working behind enemy lines. Church. Samtang nag-istorya ko sa inyo, ang mga fallen angels, nagkakalilisan sila. You know why? Nagamultiply ang thought sa inyo nga nagapamati sa buong. And it's my prayer na passionate ka mong mag-carry on sang baton sa iban man sa inyong mga congregation. It's because ang reality sang battle is this. It was revealed to them that they were serving not themselves, but you. But us today. So look, in the things that have now been announced to you through those who preach the good news, sa ato nakahintang subong, nagapasalamat din kami sa Ginoo. Gabisan nagapalapit kita nga nagapalapit sa paglalin, pag-rapture of the church. Gintagaan pa kita sa opportunity nga mag-istoryahan na isini. And we are the vessel of the Lord. Somehow na maka-reach sa hinigaran. Salamat kay Pastor Ben. Salamat sa panahon na nakaabot ka mo sa Jensan. Salamat kay Daddy Dan na somehow nakahimamat dito. Kaya gin-arrange ng Ginoo ang tanan. Because sometime in March 19, tama ba? 19? March 18 and 19, kita sa Ginoo long shot. Kaya may ara isa sa atong diri passionate enough nga nagapangita sa presensya sang Ginoo. Madamo sa atong diri may mga questions kag hindi somehow masabad. And our presence here kabay pa nga hindi kami nakatublag sa imong tagipusoon. Hindi kami siling nakababag. Kun hindi gigamit ang amon nga mga tingog para istoryahan naton ang pulong sa Ginoo agudto nga matin-awan kita. If you abide, if you continue in my words, you will know the truth. Because the truth will set us free. Kung hindi sila gusto mag-carry on, babae sila. Ipakita lang ang integridad sang Ginoo, ang character sang Ginoo, nga may ara kita sang ipabugal, nga ginasimba naton Dios nga may ara sang pagkamatarong, may hustisya, may ara sang abundance sang iya nga pamaagi. That's steadfast love. Kaya mo na gina-cross-examine karon sa heavenly places. Balik. Those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Pastor, tanawan ng text, things into which and long to look. That's epentomeo. Things at long to look. Long to look, that's verb. Kag kung inyo na siya tagkuhaan sang definition, kabalo ka man ginahimo sa mga angels, it is as if kung ako ang angel, kamo ang tao, nagabendit ko ka nagatanaw sa inyo. Oh, galing na siya.
maintindihan natin ang issues ng angelic conflict, we will always realize yung ining atong pagsinarayo, hindi ni siya tiaw-tiaw. We're good? 50 minutes naman. We're good? Okay, last verse na lang nanay, bago kita magmerienda. As unknown, kilala ba ka mo sa Panay Island? Hindi. Ang gobyerno kilala. Pero kita hindi kita kilala. Pero maging sumpunan ni Pablo, yet you are well known when you understand the integrity of God, kay may ara kita sang character. Amo ni ang reality. Before kita mag-quick break, tawagon ang mga fallen angels sa presence sa Ginoo. Psst! Nga akaya sang tao nga nubot sa inyo, hindi man na sila maalamon. Nga akaya sang tao mag-submit, kay may ara sang character na siya gina-execute, kay kabalo na siya siling mag-contain sang integrity sa sabot. Christian life ang iya gina-execute, nga kaya ni Clark, hindi man na siya maalamon, submissive siya, kamo ano nyo ginihimo. That's why you go to the lake of fire. Kuha niyo ang narrative. I hope nga mag-instill siya sa inyo unang-una that we are really living a life within the angelic conflict. One man, one woman, one planet, in the middle of the angelic conflict. Our freedom is the issue. Mapray kita na makuha kita sa atong merienda and balik lang liwat. Father God, salamat din sa opportunity. Mag-aambit kami sa sining provision. Kami yung mag-sanctify sining, mag-hatag liwat sa nourishment sa among physical na lawas. Balik naman sa imong tanan. Pagpasalamat pa si Duhok in Christ's name. Amen. So balik kita alas 3. We only have 15 minutes. Tapuson ko siya 1 hour, alas 4, and then ihatag ko kay Pastor Arman, alas 4 to 4:30. Alright? Sige. Merienda kita na.